Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga guni-guni ni Zoe ay talagang nahahalata siya na may ginawang anomalya. Dito na nga talagang nakita siya ni Dr. Luke na umiiyak at nag-iisa at talagang dinamayan siya ni Dr. Luke. Sinabihan siya na dapat may gustong sabihin si Don Pepe sa kanya na kung saan hindi pa naging okay ang kanilang mga pag-aaway noon. Dito na nga sinabihan siya ni Dr. Luke na pag umalis daw itong si Giselle ay talagang sasamahan siya doon kay Don Pepe at manghingi siya ng tawad. Baka iyon lang ang tamang paraan para ito ay hindi na siya dalawin ng kanyang konsensya. Dito na nga ay talagang nagdadalawang isip itong si Zoe na pumunta doon kay Don Pepe dahil sa talagang naiisip at nagguning-guning niya at talagang gumugulo sa kanyang isip at nangungulit sa kanyang isip na kung saan talagang pinuntahan niya pero kasama niya itong si Dr. Luke. Dito na nga siya nanghingi ng pasensya kay Don Pepe na kung saan hinawakan niya itong mga kamay at talagang guni-guni na naman niya na talagang hinawakan din siya ni Don Pepe at gumising ito. Dito na ipinagtataka ni Dr. Luke ang mga ginagawa ni Zoe na kung saan may pinagdadaanan itong masama. Dito na talaga sinabihan siya ni Moira na talagang may naging positibo daw doon sa result ng kanilang fingerprint. Dito na nga iyak na iyak si Zoe dahil sa kanyang mga ginagawa na kung saan talagang mag-uudyok ito ng pagkakulong niya na kung saan sinabi nito ni Moira na tatakas daw sila bago pa malaman ang lahat. Dito na dumalaw si Moira dito sa Estridge Medical Center kung saan kinausap niya itong si Dr. Carlos Benitez. Dito na nga niya kinumpronta tungkol sa mga ginagawa ni Dr. Carlos kung saan wini-welcome niya sa kanilang grupo itong si Dr. Carlos Benitez at ikinatutuwa niya dahil tinutulungan sila nito. Dito na nga ay talagang nagalit si Dr. Carlos Benitez at nagsinungaling sa kanya at sinabi niya dito na doktor daw siya at hindi siya mamamatay tao. Talagang si Lynette ay takot na takot dahil sa dalawang taong naalala niya dito na pumapasok sa kanilang tahanan at nagnakaw sa kanila. Dito na din ay talagang pinalayas niya ang dalawang taong mag-aayos ng kwarto at porsigido itong ayaw nang pabalikin dahil sa mga naalala niya dito ang tinatawag sa kanyang Snow White. Dito na nga ay agad-agad siyang pumunta ng Estridge Medical Center upang puntahan ang kanyang asawa dahil takot siyang mag-isa doon. Dito na nga nakasalubong niya itong si Annalyn habang nag-uusap sila ni Dr. Lindon. Sinabi dito ni Dr. Lindon kay Annalyn kung ano ang mga reaksyon ni Annalyn kung saan magpapasitive dito si Zoe. At sinabi ni Annalyn na kung napapatunayan na may kinalaman sila ay mananagot sila sa batas at talagang sana wag lang ay pinalangan ni Annalyn na sanang ma-involve itong si Zoe dahil kapatid niya pa rin ito. Pero kung may kinalaman ay wala na siyang magagawa kung saan talagang kinausap siya ni Dr. RG Tanyag na samahan siya doon sa police station kung saan lalabas na ang result ng fingerprints nilang dalawa ni Moira. Dito na ay porsigido itong si Dr. RJ Tanyag na malaman ang buong katotohanan at sinabi niya dito na kahit may kinalaman itong si Zoe ay talagang mananagot sa batas kahit na sarili niya pang anak. Agad naman silang pumunta doon sa police station kung saan dumating nga itong si Giselle. Dito na nila napagkalaman na may positibong isa doon na kung saan dito kaya magiging positibo si Moira or si Zoe na talagang siya ang gumamit ng medical kit na iyon. Or kaya dito kaya si Zoe madidiin dahil may panibagong ebidensya na naman na nakita dito sa lugar kung saan ay hinulog itong si Don Pepe. At nakita nito ng katulong nila na talagang nasira ang sapatos ni Zoe na kabago-bago pa lang ito. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.